mainit na balita ngayong tanghali. Employment agreement sa pagitan ng Pilipinas at Czech Republic nilagdaan. Bilang ng Filipino workers na papayagang makapasok sa Czech Republic, dinoble pa. Suspensyon sa 23 personnel ng National Food Authority binawi ng Office of the Ombudsman. Ilang Pilipino na natagpuan sa sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac, pinakawalan na. Biyahe ng MRT-3 mula March 28 hanggang March 31, suspendido. At Animal Welfare Group na nawagan na ampunin ang mga aso na nakatakdang i-execute sa Digos City. Magandang tanghali mga kasangbahay, ngayon po ay araw ng Biyernes, March 15, 2024 at una sa mga balita ngayon tanghali. Ilang mahalagang usapin sa rehiyon ang tinalakay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Czech Republic President Petr Pavel. Ilang kasunduan rin ang nilagdaan ng dalawang bansa. Narito ang report ni Raven Campos. Binigyan ng arrival honor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Prague Castle, umaga ng Huwebes sa Czech Republic. Personal na sinalubong si Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ni Czech Republic President Petr Pavel. Matapos ng arrival honors ay isinagawa naman ang bilateral meeting. Ayon kay Pangulong Marcos, natalakay nila sa pulong ang posibleng pagtulong ng Czech Republic sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. As we pointed out and continue to discuss, the Armed Forces of the Philippines is undergoing a modernization program. And under that modernization program, there will be a great deal of procurement that needs to be done to modernize our forces and to modernize our capabilities. And the Czech Republic has always been an important part of that development, of that evolution. Bukod dito, natalakay din ng dalawang lider ang pagpapatibay sa kooperasyon sa iba pang larangan tulad ng sa kalakalan at pamumuhunan, agrikultura, renewable energy, defense, cybersecurity at iba pa. Kapwa rin naghayag ng pagsang-ayon sina PBBM at President Pavel ukol sa nararapat na pagsunod sa international law. Sinusuportahan naman ng Czech President ang posisyon ng Pilipinas para sa malayang paglalayag sa South China Sea. We fully support the Philippines when it comes to their entitlement to free movement of goods and also marine transport, because that's a principle that not only we all respect, but which also secures global and regional stability. Lumagda naman sa isang labor agreement ang Pilipinas at Czech Republic. Layo nito na mapangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Inanunsyo rin na dodoblihin ang kota para sa mga manggagawang Pilipino na papayagang magtrabaho sa Czech Republic. Mula sa 5,500 ay gagawin na itong 10,300 workers kada taon simula sa buwan ng Mayo ngayong taon. Nasa 7,026 na ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Czech Republic sa mga industriya ng automotive, repairs, manufacturing, IT communications, real estate at household service work. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang bumisita sa Pilipinas si U.S. Secretary of Anthony Blinken sa darating na March 18 hanggang 19. Base sa anunsyo ng Department of Foreign Affairs, makikipagpulong si Blinken kay DFA Secretary Enrique Manalo kung saan pag-uusapan ng mga ito ang progress sa bilateral ties ng Pilipinas at Estados Unidos. Partikular na tatalakayin ng dalawang opisyal ang pagpapalawak sa economic cooperation, gayon din ang usapin ng negosyo at kalakalan.
Ang pagbisita ng U.S. Secretary of State ay kasunod ng matagumpay na U.S. Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas. Ito na ang ikalawang beses na bibisita sa Pilipinas si Secretary Blinken. Muling tumaas ang naitalang net satisfaction ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 2023. Base sa resulta ng pinakabagong Social Weather Survey o SWS, lumabas na nakakuha si PBBM ng positive 47 na net satisfaction rating. Mas mataas ito kumpara sa positive 44 na naitala noong September 2023. Gayunman, malaki ang naitalang pagbaba sa satisfaction rating ng Pangulo sa Mindanao Region kung saan na nabawasan ito ng 12 puntos. Isinagawa ang survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews mula December 8 hanggang 11 sa 1,200 respondents mula sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao. Hinikayat ng Alliance of Concerned Teachers ang Kongreso na tugunan ng education crisis sa bansa. Ito ay sa pamamagitan ng reallocation ng pondong nakalaan para sa panukalang Economic Charter Change Plebiscite. At para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, magkano ba ang gagastusin sa plebisito para sa Economic Chacha kung sakaling matuloy ito? Ella, nabanggit na ni Commission on Elections Chair George Erwin Garcia na kung magkahiwalay na gagawin ang 2025 elections at plebisito para sa economic charter change, nangangahulugan ito ng 13 bilyong pisong dagdag na gastos. Kaya naman ang panawagan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT sa Kongreso, i-reallocate na lang ang pondo para sa plebisito sa pagtugon ng classroom shortages sa bansa. Ginawa ng grupo ang pahayag matapos na ipasa ng House of Representatives sa second reading ang resolution of both houses number 7 noong Miyerkules, March 13. Layo nitong amyendahan ang economic provisions ng 1987 Constitution sa public utilities, education at advertising. Batay pa kay ACT Chairman Vladimir Quetua, sa halip na sayangin ang oras sa pagsulong sa Chacha, dapat gawing prioridad ng Kongreso ang paggawa ng mga panukalang batas na makatutugon niya sa tumitinding learning loss sa bansa. Dagdag pa nito, tila hindi naaalarma ang kasalukuyang administrasyon sa tumitinding education crisis sa Pilipinas. Sa susunod na linggo, target na ng Kamara na aprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang RBH 7. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Umapela sa Office of the Ombudsman ang mahigit 100 empleyado ng National Food Authority o NFA na sinuspinde dahil sa pagbebenta ng imbak na bigas ng ahensya. Nais nilang ipabawi ang ipinataw na suspensyon sa kanila na hindi umano makatwiran at tila minadali. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina. Reconsideration ang hiling ng 108 empleyado ng National Food Authority o NFA na pinatawan ng suspensyon kaugnay sa maanumalyang pagbebenta ng buffer stock ng NFA rice. Ayon kay Attorney Rafael Raico, Legal Counsel ng mga empleyado, naghain sila ng motion for reconsideration sa Ombudsman kahapon upang hilingin na mating ng maigi ang issue at mailif ang ipinataw na suspensyon sa mga empleyado. Day 108 ay ito po yung mga bodegero, branch manager, and regional managers lang po. Sila po ay ginagawa lang po nila ministerial duty. They are not exercising discretion in releasing these stocks. Ayon pa kay Raico, marami ring mali sa listahan ng pangalan ng mga nasuspending empleyado. They included in the list of suspended employees one person who is even dead, 2 retired employees, and 1 in study leave. And numerous more individuals with even wrong designations and names. Dagdag pa ng Legal Counsel na mahirap ang sitwasyon ng mga suspendidong empleyado lalo na at wala silang inaasahang pagkukunan ng panggasto sa mga darating na araw. Right now po, dahil suspended po sila without pay, they are very uncertain about their future.
They do not have any source of livelihood as of the moment. So we are filing this motion for reconsideration at the earliest possible time. Ayon sa Assistant Branch Manager ng NFA sa Camarines Sur na si Jonathan Cabrillas, hindi lang sila ang apektado kundi maging ang kanilang pamilya at ang operasyon ng kanilang naiwang opisina. Medyo mahirap, siyempre ito lang ang source of livelihood namin and siyempre apektado rin ng pamilya namin. Yan po medyo talaga po mahirap dahil hindi lang po sa amin, siyempre ang aming ahensya, apektado rin po ang operational activity po ng opisina po namin. Hindi aniya nila ito inaasahan dahil nakatanggap na lang sila ng email at agad ay hindi na rin sila nakapasok pa. Na bigla na lang may dumating na suspension order na sa tingin namin medyo minadali. Wala pang tugon dito ang pamunuan ng Department of Agriculture at NFA. Inaasahan naman ng suspended NFA employees ang positibong sagot mula sa Ombudsman 5 araw mula kahapon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kaugnay na balita, binawi na ng Office of the Ombudsman ang suspension order sa 23 tauhan ng National Food Authority na iniuugnay sa umano'y maanumalyang pagbebenta ng imbak na bigas sa ilang pinaburang traders. Sa isang panayam, sinabi ni Ombudsman Samuel Martires na may nakita ang mga investigador ng kanyang tanggapan na mga pagkakamali sa datos na ibinigay sa kanila ng Department of Agriculture na kinuha rin umano sa listahan ng NFA. Kabilang sa mga binawian ng suspension order ang mga warehouse supervisors sa National Capital Region, Iloilo, Antique at Cabanatuan. Nakauwi na ng bansa ang 2 pang Pinoy na nasugatan sa pag-atake ng mga rebeldeng Houthi sa isang barko sa Yemen. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, sa ngayon ay nakakonfine na ang mga ito sa isang pribadong ospital sa Metro Manila. Tinutulungan naman ang kagawaran sa pagpoproseso ng kanilang mga benepisyo ang lahat ng mga Pilipinong tripulante na naapektuhan sa pag-atake. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Sila po ay nasa isang pribadong hospital na dahil kailangan po yung continuous medical treatment, no? Isa po sa kanila ay burned yung muka at yung isa naman ay amputated above the knee. Nagpapagaling na sa isang pribadong hospital sa Metro Manila ang 2 crew ng bulk carrier na MV True Confidence na tinamaan ng missile sa Gulf of Aden sa pag-atake ng mga rebelding Houthi noong March 6. Sa hospital na rin nila muling nakapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Okay na po sila, nasa stable condition at inaalagaan po natin at kapiling na po nila ang kanilang pamilya. Lumapag sa Villamor Air Base ang isang air ambulance na sinakyan ng 2 galing ng Djibouti Hospital. Agad silang sinalubong ng mga ambulansya para dalhin sa ospital kung saan ipagpapatuloy ang kanilang gamutan at pagpapagaling. Naputulan ng paa ang isa sa mga tripulante samantalang nasunog naman ang mukha at mga kamay ng isa pa. Nauna nang nakauwi noong Martes ang isa pang Pilipino crew na nasugatan din sa insidente kasama ang 10 pang nakaligtas sa pag-atake. Ayon sa DMW, ang pamahalaan kasama ang manning agency ang gumastos sa medical treatment ng mga sugatan. Samantala, bukod sa psychosocial service at financial assistance, tumutulong din daw ang DMW para sa pagpoproseso ng mga claims na maaaring makuha ng mga tripulante dahil sa nangyaring insidente. Hindi lamang po yung tinatawag naming double pay, the salary na tatanggapin po nila, kundi pati rin po yung lahat ng benefits, yung financial benefits po na gawa noong nangyaring insidente na yon, lahat po ay inaayos natin. Yung documentation na tinatawag, hinahanda na po natin. Tumutulong po tayo para makuha po nila lahat ng kanilang tinatawag na entitlements. Samantala, prioridad ngayon ng pamahalaan ang pag-retrieve sa mga labi ng 2 Pilipino na nasawi. Ayon sa DMW, nakuha na ang barko mula sa Gulf of Aden at patungo na sa isang ligtas na lugar kung saan ito isa-salvage at kukunin ang mga labi. Priority po ng ating pamahalaan
yung pagkuha sa remains ng dalawa po nating kababayan. At yun po ang inasikaso natin. Lahat po ng offices involved, kasama na po yung ship owner at yung manning agency ay kasalukuyan pong gumagawa ng lahat ng paraan para po sa proseso ng pag-retrieve ng bodies ng ating dalawang seafarers. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Roundup Balita. Naharang ng Information and Communications Technology Service ng Kamara ang nasa kalahating bilyong attacks sa website ng House of Representatives araw ng Miyerkules, March 13. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, wala namang sensitibong impormasyon na nakompromiso. Nanawagan naman ito sa Department of Information and Communications Technology o DICT na imbestigahan ang insidente. The ICTS team of the House of Representatives reported an unusual surge in internet traffic on the congressional website that indicates that what they call a distributed denial of service or DDoS attack, which aims to overwhelm target websites and render them inaccessible. We call on the DICT to investigate these DDoS attacks. Nagpaalala sa publiko ang Philippine Statistics Authority na hindi garantiya ng ayuda ang pagkakaroon ng Philippine Identification System o PhilSys-ID. Ito ang nilinaw ng PSA matapos madiskubre ang isang Facebook post na nagsasabing makatatanggap ng 5,000 pisong cash assistance ang sinumang mayroong national ID. Ipiniliwanag ng ahensya na bagamat ang nasabing ID ay maaaring ipresenta bilang valid proof of identity para makapag-apply ng benepisyo mula sa gobyerno. Sasailalim pa rin ito sa masusing validation na nakabatay sa rules and regulations ng anumang ahensya ng pamahalaan na namamahagi ng ayuda. Tiniyak ng Department of Education na gumagawa na sila ng mga paraan upang ibsan ang hirap na nararanasan ng mga guro at estudyante kaugnay sa implementasyon ng Catch-up Fridays. Ayon kay DepEd Assistant Secretary Francis Bringas, nasa proseso na sila ng pangangalap ng feedback mula sa ground. Ito ang tugon ng DepEd kasunod ng mga panawagan na itigil na ang implementasyon ng programa. Kabilang sa mga sinasabing hamon ng Catch-up Fridays, ang learning materials, schedule at maging ang tamang pag-categorize sa mga mag-aaral base sa kanilang kakayahan. Muling iginiit ng DepEd na layon lamang ng programa na ituro sa mga bata ang kahalagahan ng pagbabasa sa eskwelahan. Sa ngayon ay nasa 3 buwan na ng implementasyon na Catch-up Fridays na sinimulan noong Enero. 12 kababaihan ang kasamang nakagraduate matapos na sumabak sa isinagawang Basic Citizen Military Training Course ayon sa Philippine Navy. Mula sa 119 na mga nagsipagtapos bilang reservist sa Batanes, 10 rito ang magsisilbing Marine Reservists, habang may 2 naman ang itinalagang Sailor Reservists. Ayon sa Philippine Navy, nagpamalas ang 12 women cadet ng natatanging dedikasyon, determinasyon at leadership para mapabilang ang mga ito sa hanay ng military service. Target ng Philippine Coast Guard na may sakatuparan ang zero maritime incident sa darating na long holiday. Mula March 23 hanggang April 3, naka-heightened alert ang PCG para sa gagawing pagbabantay sa mga pantalan upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan nating bibiyahe. Ayon sa PCG, ngayon pa lamang ay naghahanda na ang kanilang puwersa sa inaasahang bulto ng mga biyahero sa mahabang bakasyon. Kaugnay nito, mas paiigtingin ng PCG ang kanilang pagpapatrolya sa lahat ng mga pantalan at waterways sa buong bansa.
Gayon din ang pag-iinspeksyon sa mga bagahe at kaligtasan ng mga pasaherong bibiyahe bago ang kanilang paglalayag. Abiso sa mga commuter, pansamantalang suspendido ang biyahe ng MRT3 sa darating na March 28 hanggang March 31. Ayon sa management, ito ay para bigyan daan ang taunang maintenance activities sa linya ng tren. Mananatili ang normal na operating hours ng MRT3 hanggang sa March 27, araw ng Miyerkules, habang babalik naman ang normal na operasyon ng tren sa April 1. Nagpalabas ng traffic advisory ang Department of Transportation kaugnay sa inaasahang mas mabigat na trapiko simula ngayong araw, March 15 hanggang sa linggo, March 17. Ayon sa DOTR, ito ay bunsod ng gagawing pagtransport ng tunnel boring machine o ang makinang ginagamit sa paghuhukay at pagbubutas para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway Project. Isasagawa ang pagtransport ng TBM sa pagitan ng alas 9 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Kabilang sa mga lugar na daraanan ang ilang kalsada sa Maynila at Quezon City. Inaabisuhan ang mga apektadong motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Para sa kompletong detalye, bisitahin lamang ang official Facebook page ng DOTR. Nagsagawa na ng inspection ang DENR sa resort na itinayo sa Chocolate Hills sa lalawigan ng Bohol. Samantala, tiniyak naman ng Senado na iimbestigahan nito ang ginawang pagpayag ng Protected Area Management Board na pagtayo o na magtayo ng resort sa nasabing tourist spot. Narito ang report ni Ryan Malyari. Ininspeksyon kahapon ng mga tauhan ng DENR ang resort na nag-viral sa social media na nasa gitna ng Chocolate Hills sa Bohol. Tumanggi munang maglabas ng pahayag ang mga tauhan ng DENR. Sa ngayon ay ipinatigil na ng kagawaran ang operasyon ng nasabing resort dahil wala umano itong Environmental Compliance Certificate o ECC. Ayon naman sa tagapagsalita ng munisipyo ng Sagbayan, ang bayang nakakasakop dito, wala silang kopyang natanggap ng temporary closure order ng DENR. Merong discrepancy dyan kasi wala kaming natanggap na official na kopya sa sinasabi ninyong temporary closure order ng DENR. We just learned it yesterday from the social media. What we received is yung notice of nagre-request pa nga ang DENR ng request for assistance for the implementation of notice of violation to Captain's Peak Resort. March 13 lang po namin natanggap ito. Kaugnay nito ay magpapasa na rin si Senator Cynthia Villar ng resolusyon para maimbestigahan ang pagkakaroon ng resort sa isang legislated protected area ayon na rin sa demand ng mga senador. Kasi yun ang demand ng mga senator to investigate. They want to understand. Kasi yung Chocolate Hill was declared as a legislated protected area. Kasama pala yun sa INAIPAS bill na ipinasa ko noong 2018. So, pag meron kang ganong legislated protected areas, meron ng Protected Area Management Board composed of NGO, of local officials, DNR, at saka other related agencies. Bakit nila pinayagan na merong ganon? So, yun ang question. We just want to understand how it came about na hindi napigil ng Protected Area Management Board. I will submit the resolution sa Monday, and then pag nasubmit na yon, then we can have the hearing. Break na kami by Wednesday, pero we can have the hearing during break. Kinuwestiyon naman ni Senador Villar ang pagkakaroon ng business permit ng naturang resort. Binigyan sila ng permit. Nagtataka, sino nagbigay ng permit at bakit binigyan ng permit? Yun ang question. We just want to understand how it came about para makita natin what's wrong, di ba? Kasi dapat napigil yun ng Protected Area Management Board. Natatangi ang Chocolate Hill sa Bohol dahil sa angkin nitong natural na formasyon ng mga burol, kaya naman turismo ang isa sa pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente dito.
Dahil sa issue ay apektado ang kabuhayan ng mga kawani ng resort sa pagpapasara sa naturang establishmento. Inaasahan na sa pagdinig ng Senado sa susunod na linggo ay masasagot ang mga katanungan kaugnay dito. Ryan Malyari, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Plano ngayon ng provincial government ng Bohol na magtalaga ng grupo ng mga environmentalists na makakatulong para sa evaluation and development application sa mga protected areas sa probinsya bago pa man magpa-approve ang mga ito sa Protected Management Board at DENR. At mula sa Sagbayan, Bohol, nagbabalik si Ryan Malyari live. Ryan, papaano makakatulong itong planong pagtatalaga ng mga environmentalist para hindi na maulit yung gaya ng nangyaring pagkakaroon ng resort sa Chocolate Hills? Yes, Ella, maing udto. Ayon nga sa administrator ng Bohol Provincial Government ay ito ang pinaplano ng governor ng Bohol na magtalaga nga ng mga environmentalist na siyang unang magsusuri ng mga development plan lalo na dito sa mga protected areas upang bago maipasa sa ibang mga ahensya kagaya ng DENR. Kinakaharap ngayon ng probinsya ng Bohol ang mga batikos dahil sa mga nagsulputang resorts sa pamosong Bohol Chocolate Hills dahil sa pag-viral ng isang resort na nakatayo sa gitna mismo ng Chocolate Hills. Maging ang Senado ay mag-iimbestiga na kung bakit nakakuha ng permit ang mga katulad na resort samantalang ang Chocolate Hills ay deklarado ng national government na legislated protected area. Yung Chocolate Hill was declared as a legislated protected area. Kasama pala yun sa INAIPAS bill na ipinasa ko noong 2018. So, pag meron kang ganong legislated protected areas, meron ng Protected Area Management Board composed of NGO, of local officials, DNR, at saka other related agencies. Upang maiwasan na umano ang pagkakaroon ng katulad na pangyayari sa hinaharap ay pinaplano ng Kapitolyo ng Bohol na maglagay ng grupo ng mga environmentalist na magsusuri sa mga development application sa probinsya, lalo na sa mga protected areas katulad ng sikat na Chocolate Hills. One of the important policy changes is to consult a group of environmentalists who will evaluate the development plan of the applicants, of all applicants, before getting the approval from PAMBI and DENR. Ito po is to prevent a similar case in the future. What the governor is saying is, being a UNESCO geopark, let us separate the boys from the gentlemen. We have to consult. So he is coming up with a group of very respectable environmentalists in the province nga iyang ikonsulta before going to PAMBI and before going to DENR and to the local government unit. Mali higher, natay level higher plane pa nga sa gubangon before going to this mandatory and regulatory requirements. Environmentalist ang atong unang pakadak-an. And he will nasa gihingan lang gabi nga grupo gyud nga mauna ang unang konsultahon before anything else. Sa susunod na linggo ay inaasahan na sasagutin sa pag-iimbestiga ng Senado kung bakit nakapagtayo ang mga katulad na resort sa protected area ng Chocolate Hills. Sa ngayon nga ay itong nag-viral na resort sa gitna ng Chocolate Hills ay ipinasara na ng DENR at kinansela na ng lokal na pamahalaan ang kanilang business permit. At yan muna ang update mula dito sa Sagbayan, Bohol. Balik sa iyo, Ella. Ryan, yung iba bang mga resort na nakatayo din sa malapit din sa Chocolate Hills ay tigil operasyon din ba sila? Ella, sa ngayon ito palang nag-viral na resort sa gitna ng Chocolate Hills ang na-issuehan ng cease and desist order. At yung ibang mga resort na umaani na ng batikos din sa social media ay wala pa namang mga updates mula sa lokal na government. Alright, maraming salamat, Ryan Malyari. Sinampahan na ng kaso ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK
ang 8 Chinese na suspect sa sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac noong Miyerkules. Ayon kay PAOK Executive Director Yusek Gilbert Cruz, inaalam na rin ng mga otoridad ang identity, hindi lamang ng mga suspect kundi pati na rin ng mga biktima. Narito ang report ni Leia Ilagan. Nagpapatuloy ang paggalugad ng mga otoridad sa 36 na malalaking Pogo Hub building na sinalakay ng mga otoridad sa Tarlac. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz, napakalaki ng lugar kaya't malabong matapos agad ang ginagawa nilang inventaryo. Ang naturang Pogo Hub ay sinasabing sangkot sa love scam at crypto scam. Sa pagsalakay ng mga otoridad, nasa 275 na mga dayuhan at 383 na Pilipino ang natagpuan sa lugar. Sa naturang bilang, 8 Chinese na itinuturing ng mga suspect ang sinampahan ng kaso ng PAOK. Magpapile tayo ng kaso ng human trafficking and serious illegal detention. Actually, we already identified those victims and those perpetrators. Ang 8 suspect aniya ay kabilang sa tinatawag nilang mga enforcers na silang nagpaparusa sa mga POGO workers na hindi umaabot sa itinakda nilang kota. Ito yung mga nagsasabi sa kanila na kailangan abutin mo yung quota mo or else tatamaan ka sa amin. So it's either sinasaktan nila ito o kaya talagang dinedeprive nila ng tulog, kinukulong nila sa isang kwarto para mapilitan na magbayad dun sa utang nila o kaya sumunod dun sa kagustuhan ng mga enforcers. Sinabi pa ni Yusek Cruz na sa ngayon ay nagpapatuloy ang verifikasyon nila sa identity hindi lamang sa mga biktima kundi pati na rin sa mga suspect. Normally kasi gumagamit sila ng mga fake names, fake identities para kung kakasuhan natin sila, makakaalis pa rin sila dito sa bansa natin kasi nga hindi yun ang totoong pangalan nila. So what we are doing right now is closely coordinating with our counterparts. In this case, pag Chinese yung mga suspects natin, we are coordinating with the Chinese embassy. Pag Vietnamese ang suspect natin, we are coordinating with the Vietnamese embassy. So doon malalaman natin yung true identity nila. And then malalaman din natin kung mga wanted persons ito sa kanilang mga bansa. Nag-ugatang matapos ang salaysay ng Vietnamese national na na-rescue nila at ganun din ang tawag mula sa Malaysian Embassy kung saan sinasabing biktima ng grupo ang isa nilang kababayan. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinakawalan na ng mga otoridad ang ilang Pilipino na natagpuan sa sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac noong Miyerkules. Base sa ipinadalang mensahe ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Yusek Gilbert Cruz, nang patunayan na walang kinalaman sa iligal na operasyon ang mga Pilipino kaya't inirekomenda ng Interagency Council Against Trafficking at DSWD na pakawalan ang mga ito. At para sa detalye, makibalita tayo kay Leia Ilagan live. Leia, ilan ang mga Pinoy na pinakawalan at ano na ang susunod na hakbang ng mga otoridad? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nasa 373 na mga Pilipino itong pinakawala ng mga otoridad mula nga dyan sa sinalakay na Pogo Hub sa Tarlac noong Miyerkules. Ito'y matapos nga ang isinagawang verifikasyon at nalaman na wala naman silang kinalaman sa illegal na aktibidad ng mga dayuhang suspect. Karamihan sa mga Pinoy na ito ay tagaluto, tagalaba at tagalinis lamang ng mga gusali. Kaya naman inirekomenda ng IACAT at ng DSWD na pakawala ng mga ito dahil hindi naman sila maituturing na suspect. So mailalim din, Ella, ang mga ito sa interview at trauma assessment mula naman sa DSWD. Habang 9 na Pilipino naman ang nananatili sa kustodiya ng mga otoridad upang magsilbing witness sa illegal na operasyon ng naturang Pogo Hub. Nauna nang sinabi ni PAOK Executive Director Undersecretary Gilbert Cruz na ginawa lamang ng mga dayuhan na front ang Pogo, subalit crypto at love scam ang ginagawa ng mga ito. Bukod, Ella, sa mga Pilipino na natagpuan din sa lugar, sa lugar kung saan 36 na gusali nga ito, ang iba pang dayuhan na kinabibilangan ng mga Vietnamese, Malaysian, Chinese, Indonesian at iba pa.
8 Chinese na suspect na Manila ang sinampahan ng kasong human trafficking at serious illegal detention. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Inaasahang ipa-deport ng Bureau of Immigration ang isang gang leader na wanted sa bansang Japan. Ayon sa mga otoridad, sinasabing miyembro ito ng isang notorious na sindikato na sangkot ng mga sakrimen sa Japan. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento, live. Dante, ano ang plano ng naaresto ng immigration na gang leader sa Japan? Magandang tanghali, Ella. Hawak na nga ngayon ng Bureau of Immigration ang isang Japanese national na si Tomohiro Koyama. Kasalukuyan itong nasa holding area ng Bureau of Immigration o BI sa Bikutan, Taguig. Ella, wanted itong nasabing dayuhan sa Japan dahil sa kasong pagnanakaw. Ayon sa immigration, isa rin ito sa mga leader o number 3 man ng kilalang sindikato na JP Dragon Gangster Syndicate sa Japan na sangkot sa mga marahas na krimen. Hiningi ng Japanese government na i-deport o ibalik sa kanilang bansa ang nasabing banyaga. Dagdag pa ng immigration, nahuli ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG si Tomohiro noong nakaraang Enero dahil naman sa kasong estafa. May kaso rin ito, Ella, ng paglabag sa Dangerous Drugs Act of 2002 at nang maaresto ito ay may sinasabing mga baril, bala at pinaghihinalaang illegal na droga sa kanyang posisyon. Sa datos ng immigration, 2019 pa, Ella, nakarating ng bansa itong dayuhan at noong 2020 ay kasama na ito sa idineklarang blacklisted sa Pilipinas. Matatandaan noong nakaraang taon, ilang Japanese national din ang dineport ng Pilipinas pabalik ng Japan na miyembro ng notorious syndicate na Luffy. Yan muna ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Lumagda ng kasunduan ang Department of Justice o DOJ Board of Claims at Commission on Human Rights o CHR. Ito ay sa gitna na rin ng mga maraming issue ng human rights victims sa bansa. Nagbabalik si Dante Amento. Upang mapabilis ang tulong o kompensasyon para sa human rights victims, torture at iba pa sa bansa, pumirma sa isang kasunduan ang Department of Justice o DOJ Board of Claims at Commission on Human Rights o CHR kahapon. Isang referral system ang bubuuin para mas madaling makakuha ng kompensasyon mula sa Board of Claims ng DOJ ang mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Nagkakahalaga ito ng 10,000 piso. Magkatuwang na ipatutupad ng DOJ at CHR ang programa. Ang CHR ang magdadala ng mga posibleng biktima ng human rights violations sa DOJ. At ang DOJ naman ang mag-assess kung kwalipikado ito sa monetary compensation. Maaari nyo ring tingnan yung inyong benepisyo dito sa Board of Claims. So, magiging 2 pong ahensya ng pamahalaan ang magbibigay ng serbisyo sa mga biktima ng ganitong mga insidente. Maaaring mag-apply para sa kompensasyon ang mga individual na unjustly accused, convicted ng mababang korte, nakulong ngunit nakalaya matapos maabsulto sa pamamagitan ng apela. Kasama rin ang mga unjustly detained o kinulong at napalaya na hindi nakasuhan. Ang mga arbitrarily o illegal na dinitene ng mga otoridad na may pinal na hatol ng korte at ang mga biktima ng violent crimes. Itong 10,000 na to ay tulong ng gobyerno sa mga biktima at hindi po dito hanggang hindi wag niyo nating isipin hanggang diyan lang yung kompensasyon kasi yung kompensasyon ay nakakarga doon sa gumawa ng karumal-dumal na krimen. Batay sa datos ng DOJ Board of Claims, mula taong 1992 hanggang 2023, mayroon ng 52,234 na naaprobahang claim ng mga biktima. Umaabot naman sa mahigit 514 million pesos ang kabuuang naibayad ng pamahalaan sa ilalim ng pagpapatupad ng Republic Act 7309 o an act creating a Board of Claims under the Department of Justice for victims of unjust imprisonment or detention and victims of violent crimes and for other purposes. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan.
Inilipat na ng Department of Social Welfare and Development sa National Commission of Senior Citizens ang assistance program para sa senior citizens. Ibig sabihin ang NCSC na ang magiging tagapagpatupad ng Assistance to Older Persons o ATOP program. Sa isinagawang signing ceremony kahapon, kasama sa mga i-turn over ng DSWD sa NCSC ang natitirang 1.7 million pesos na pondo ng ATOP program para sa mga senior citizen. Kabilang sa mga programa at activities na nakapaloob sa ATOP ang celebration ng Elderly Filipino Week, Senior Citizen Sectoral Council of the National Anti-Poverty Commission, pagsuporta sa Senior Citizens Associations of the Philippines Incorporated at marami pang iba. Kasama rin sa posibleng ilipat sa pangangasiwa ng NCSC ang social pension for indigent senior citizens. Sabay-sabay na sinira ng Department of Trade and Industry ngayong araw ang mahigit sa 3,000 mga produkto na nakumpiska ng ahensya sa kanilang mga operasyon dahil sa pagiging non-compliant ng mga ito. Ang destruction ng confiscated products ay kaalinsabay ng pagdiriwang ng World Consumer Rights Day. At mula sa Makati City, makibalita tayo kay Jed Neresina live. Jed, ano-anong mga produkto ang sinira ng DTI? Ella, sinira ngayon ng Department of Trade and Industry o DTI ang higit sa 3,000 confiscated products. Kasama nga rito ang ilang fireworks o mga paputok, helmets, monoblock chairs, sanitary wares at vape products. Ang mga produktong ito, Ella, ay sinasabi ng DTI na substandard at hindi dumaan sa proseso. Walaan nila itong PS mark o ICC sticker na indikasyon na safe itong gamitin ng mga consumer. Kaya Ella, para masiguro na hindi ito magamit ay sinira at nakatakda ng i-dispose ng DTI ang mga sinabing confiscated products. Nagpaalala rin ng DTI na nagbabantay sila sa mga pamilihan upang masiguro ang kaligtasan ng bawat mamimiling Pilipino. Ayan muna ang update dito sa Makati. Balik sa'yo, Ella. Alright, maraming salamat, Jed Neresina. Nanawagan ng aksyon sa publiko ang Department of Health kasunod ng pagtaas ng mga kaso ng tuberculosis sa Pilipinas. Ayon sa Health Department, target nila na maalis sa top 10 list ang bansa sa may pinakamaraming kaso ng TB sa buong mundo. Narito ang report ni JP Nunez. Nagagamot ang sakit na tuberculosis. Ito ang mensaheng nais iparating ng Department of Health sa mga mayroong sintomas ng TB at sa mga na-diagnose na positive sa ganitong sakit pero huminto sa gamutan. Kasunod ito ng report noong 2023 kung saan mahigit 600,000 ang kaso ng TB sa bansa sa loob ng isang buong taon. Nasa top 10 list din ang Pilipinas sa mayroong pinakamaraming kaso ng tuberculosis sa buong mundo, batay sa ulat ng World Health Organization. Ayon sa DOH, isa sa mga hamon na kinakaharap sa pagsugpo sa TB ay ang stigma. Mayroon kasing ilan na tila pinandidirihan ang may sakit na TB. We have a lot of latent TB. That means people know they have TB but they don't go for treatment. And they disappear from treatment because they are embarrassed. Even our own TB patients, I discovered, do not go to the TB.center in their own barangay. They go to a barangay where nobody knows them. Ipinaliwanag ng DOH na dapat ang mga kaanak o komunidad mismo ang humihikayat sa mga pasyente na sumailalim sa gamutan. Dahil sa stigma, mayroon umanong mga pasyente na kahit nakailang buwan na sa gamutan ay biglang humihinto. Paliwanag ni Health Secretary Ted Herbosa, kapag huminto sa gamutan ang isang may TB, mas nagiging malakas ang bakterya at mas mahirap ng gamutin. Ayon sa ahensya, nakaayon ang plano ng bansa na tuldukan ang tuberculosis hanggang sa taong 2030 na nakasaad naman sa Sustainable Development Goal ng United Nations. Gagawin ng DOH na maging mas accessible ang X-ray, molecular test at mga gamot para mas mabilis na malunasan ang sakit ng mga pasyenteng may TB.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Upang mas mapalakas pa ang ugnayan ng pulis at mga komunidad sa rehiyon ng Bicol, plano ng PNP Region 5 na mas palawigin pa ang programa nito na Revitalized Police sa Barangay o RPSB program na naglalayong maghatid ng serbisyo publiko sa iba't ibang lugar lalo na sa mga remote area. Mula sa Daet Camarines Norte, makibalita tayo kay Brian Baldaraje live. Brian, ano ba ang nakita ng PNP? Bakit gusto pa nilang palawigin itong Revitalized Police sa Barangay o RPSB program? Na makita ng mga opisyal ng Philippine National Police dito sa Bicol ang mabuting naidulot ng RPSB program sa komunidad, lalo na doon sa mga remote areas. Plano ngayon ng PNP dito sa Kapikulan na mas palawigin pa sa iba't ibang lugar sa rehiyon ang Revitalized Police sa Barangay ng PNP. Ang Revitalized Police sa Barangay o RPSB ay ang programa ng PNP kung saan mas pinaglalapit pa nito ang ugnayan ng mga pulis at komunidad sa pamamagitan ng 6 na buwan na pamamalagi o paninirahan ng mga pulis sa mga lugar na tinatawag na GDAS o yung Geographically Isolated and Disadvantaged Areas. Ilan sa mga proyektong naumpisahan sa pamamagitan ng RPSB ay ang paglalagay ng pailaw sa mga kalsada, potable water system project, project pabahay at marami pang iba. Naging katuwang din dito, Ella, ng PNP ang iba't ibang government at non-government agencies. For the meantime, continuous muna. Tapos pag nagkaroon na ng another team, that's the time siguro na pwedeng palitan o kaya i-expand. Hindi po natin tatanggalin, kundi i-expand natin into the nearest barangay. Sa isinagawang on-site validation ng PNP Bicol sa Camarines Norte kahapon, March 14, aabot ang pasasalamat ng mga nabenepisyohan ng programa kasabay ng hiling ng mga ito na wag muna paalisin ang tropa ng kapulisan sa kanilang mga lugar. Kaya ganda po ng inyong nagawa. Hindi po ang tao po, hindi nag-aanap pa po sila na kayo extend sa akin. Hindi po natin ipo-pull out yan kasi nga kanina nasabi ko doon sa assessment natin na hindi pa sila pwedeng i-pull out sa ngayon dahil hindi pa natutupad, hindi pa nakukumplito yung mga proyektong dapat na ibigay natin doon sa barangay. Samantala, nakahain na din sa Kongreso ang House Bill 7651 o Institutionalizing the Revitalized Police sa Barangay Program na naglalayon na ganap na maisabatas ang naturang programa upang maitupatupad ito sa lahat ng lugar sa bansa. Yan muna ang latest mula dito sa Bicol. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Brian Baldaraje. Nagpaabot na ng tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Nueva Ecija na apektado ng pamimeste ng army worm o harabas na sumisira sa mga pananim nilang sibuyas. At para sa detalye, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, anong tulong ba ang matatanggap ng magsasaka mula sa Department of Agriculture? At ilan ba sila na magbebenepisyo dito? Nasa 700 mga magsasaka nga itong makikinabang sa Nueva Ecija at partikular nga bibigyan sila ng mga buto o binhi ng mga pulang sibuyas at dilaw ng sibuyas itong mga apektado ng mga magsasaka. Halos patapos na ang anihan ngayon ng mga sibuyas sa Nueva Ecija. Sa record ng Department of Agriculture sa Gitnang Luzon sa probinsya ng Nueva Ecija sa ulat ng High Value Crops Development Program o HBCDP ng DARFO3 ay nagpakita ito ng 10,338 hektarya na nakatuon sa pagsasaka ng sibuyas at 17.8 hektarya dito ang kabuuang nasira
sa sibuyasan ng mga magsasaka, habang 2,435 naman ektarya ang partially damaged ng sibuyasan. Binigyan diin ng DA ang pangangailangan para sa interbensyon upang pangalagaan ng kabuhayan ng mga lokal na magsasaka at matiyak ang katatagan ng supply ng sibuyas sa merkado. Bilang tugon ng DA RFO3 sa pamagitan ng Regional Crop Protection Center, nagpasimula ng ilang hakbang na naglalayong mabawasan ang epekto ng mga infestasyon o peste. Sa ngayon, nasa 749 na mga magsasaka ang apektado ng harabas o itong armyworm na ang sinalaki nga ngayon at ito nga ay kailangan na rin ng epektibong diskarte para makontrol ang mga ito. Nagbigay na rin ng kagawaran ng agarang tulong sa mga ito sa pamamagitan ng 72 sachet na pheromone lure at 50 sachet ng plant growth enchage na may insecticidal content sa mga apektadong komunidad. Ipamamahagi rin ang mga buffer stock ng red royal at yellow granex na mga buto ng sibuyas sa mga apektadong magsasaka sa katapusan ng Marso, na may kabuuang 27 million pesos ang inilaan na ito nga ay tulong ng DA mula sa sektor ng agrikultura. Sa ngayon, ang kasalukuyang farm gate price ng per kilo ng pulang sibuyas ay nagkakahalaga ito ng 28 pesos bawat kilo, habang 45 pesos per kilo naman ang bawat dilaw na sibuyas. Layo ng DA RFO3 na magbigay ng comprehensive suporta sa mga magsasaka sa gitnang Luzon para matiyak na magkaroon din sila ng kaalaman sa hamon na dulot ng peste sa probinsya, at patuloy din ang pagpapatupad ng mga estratehikong interbensyon na nakatuon nila sa pag-angat ng komunidad ng agrikultura. At yan ang ating latest live mula dito sa Zambales. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Nananawagan ng isang animal welfare group sa Digo City sa Davao del Sur sa mga nais na mag-ampon ng mga aso na nakatakdang i-execute o patayin sa isang dog pound doon. Sa Facebook post ng Happy Animals Club, makikita ang larawan ng mga aso na nakatakdang i-execute kung wala pa ring mag-a-adopt sa mga ito. Ayon sa Happy Animals Club, nakahanda silang sagutin ang bayad para sa adoption fee ng mga aso, gayon din ang gastos para sa kanilang bakuna at pagpapakapon. Nakaredy rin ang grupo na ihatid ang mga aso sa kung sino mang mag-aampon sa mga ito sa Davao Region at i-ship sa kahit saang lugar sa Pilipinas. Para sa mga nais na mag-adopt, makipag-ugnayan lamang sa Facebook page ng Happy Animals Club. Malaking bahagi ng West at Central Africa ang nakaranas ng major internet outage matapos ang ulat na failures sa ilang subsea cables. Hindi pa malinaw ang dahilan ng pagpalya ng mga kable. Kinumpirma naman ng African Subsea Cable Operator SEACOM ang problema sa serbisyo nito sa West African Cable System. Sa mga nakalipas na taon, naranasan ang network disruptions bunsod ng cable damage sa Africa. Nanawagan ng panibagong eleksyon sa Israel si US Senate Majority Leader Chuck Schumer. Inaakusahan nito si Prime Minister Benjamin Netanyahu ng pagbibigay ng prioridad sa political survival kaysa sa Israel. Ayon kay Schumer, isang Democrat at highest-ranking Jewish official sa Estados Unidos, naligaw na ng landas si Netanyahu. Nagbabala ito na dahil sa mataas na bilang ng civilian casualties sa Gaza, mawawala ng kaalyado ang Israel at ituturing na pariya. As a lifelong supporter of Israel, it has become clear to me the Netanyahu coalition no longer fits the needs of Israel after October 7th. The world has changed radically since then, and the Israeli people are being stifled right now by a governing vision that is stuck in the past.
Pinagmulta ng pulisya sa Italy ang isang 103-year-old na babae matapos mahuling nagmamaneho ng isang sasakyan na may expired driving license. Batay sa ulat, nakatanggap ng report ang mga pulis kaugnay ng peligrosong pagmamaneho sa Northern Italy alauna na madaling araw. 2 taon ng paso ang lisensya ng babae na ipinanganak noong 1920 at nagmaneho patungong Bondeno upang makipagkita sa mga kaibigan. Sa Italy, kailangang sumailalim sa isang medical exam ang mga driver na lagpas 80 anyos na tuwing 2 taon upang makapag-renew ng kanilang lisensya. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Santiago, Kapitulo 4, versikulo 7 na nagsasabi, "Pasakop nga kayo sa Diyos, dadapwat, magsisilangsan kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo." Balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mampanig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!